Sa Barrio San Roque, may isang lumang balon sa gitna ng isang masukal na gulod. Wala itong takip, walang gumagalaw sa paligid nito. Kahit ang hangin ay tila umiiwas. Ang mga matatanda sa lugar ay may isang bilin. Huwag lalapit sa balon, lalo na kapag alas 12 ng gabi. Pero gaya ng karamihan, sa mga lumang kwento, lumilipas ang panahon at nakakalimot ang mga tao. Si Aling Rosa ay 64 na taong gulang, balo, at nag-iisang nakatira sa lumang bahay malapit sa balon. Tahimik ang kanyang buhay, halos walang bumibisita sa kanya. Wala rin siyang anak, ayon sa mga tsismosa. Ngunit isang gabi, habang siya'y nakahiga na at nagpapahinga, isang hindi pangkaraniwang tunog ang gumising sa kanya. Una ay tila huni lamang ng hangin, ngunit unti-unti itong naging iyak ng sanggol. Nagmulat ng mata si Aling Rosa. Akala niya'y panaginip lamang. Ngunit nang tumagal, lumakas at lumapit ang iyak. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Ang mga bahay sa paligid ay tahimik. Patay ang mga ilaw. Tanging ang kanyang lamparang digas lamang ang naglalabas ng mahinang liwanag. Ngunit ang iyak, hindi tumitigil at tila nagmumula sa balon. Mahinang sambit niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapaniwala. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha niya ang kanyang flashlight at dahan-dahang lumabas ng bahay. Kumakabog ang kanyang dibdib. Bawat hagbang niya sa damuhan ay parang kalinsing ng kaluluwa. Nang makalapit siya sa balon, inaninag niya ang loob gamit ang flashlight. Wala siyang makita, puro dilim lamang. Ngunit nandun pa rin ang iyak, mas malinaw na ngayon, mas nakakakilabot. At sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang kanyang narinig. Mahina, parang bulong, pero malinaw. Inay, bakit mo ako iniwan? Parang binagsakan ng langit si Aling Rosa. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi. 30 taon na ang nakakalipas. Bagong panganak siya noon. Wala siyang asawa. Isang malaking kahihiyan sa kanilang baryo ang pagkakaroon ng anak sa labas. Gabi-gabi siyang pinupuntahan ng tsismis, pinandidirihan ng kapitbahay. Wala siyang pera, wala siyang suporta. Hanggang sa isang gabi ng baryo, binalot ng kadiliman ng kanyang puso, kinuha niya ang sanggol, isang lalaki, bagong silang at walang kamuwang-muwang ay dinala ito sa balon. Patawarin mo ako. Ang kanyang huling salita bago niya ito ibinaba sa malalim na hukay. Hindi na siya bumalik doon hanggang ngayon. Tumakbo siya pauwi. Pinilit isara ang pinto. Isinara niya ang mga bintana. Nanginginig, umiiyak. Multo lang yun. Guni-guni lang. Paulit-ulit niyang bulong. Ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag ay bigla siyang napatigil. May mga yabag sa loob ng bahay. Mabagal, maliit, parang hakbang ng bata. Tumigil ito sa harap ng kanyang silid. Nanay? Bulong mula sa kabilang panig ng pinto. Hindi siya makahinga. Dahang-dahang bumukas ang pinto. Walang hangin. Walang kahit anong gumalaw. At sa pintuan may nakatayo. Isang bata. Basang-basa. May putik sa buong katawan. Kulay abo ang balat. At ang mga mata ay wala. Halika na, Nay.
Matagal ko nang hinihintay ito. Kinabukasan, nagtakang dumaan ng isang naglalako ng gulay nang hindi siya pagbuksan ni Aling Rosa. Nang buksan ng kapitan ng bahay, natagpuan nila si Aling Rosa. Wala ng buhay sa kama, ngunit nakangiti. Sa kanyang mga palad ay may hawak ito, isang maliit na kumot na pambata. At mula sa balon, kinagabihan, narinig ulit ng mga kapitbahay ang isang iyak. Pero sa pagkakataong ito, may kasama ng tawa ng isang matandang babae.